magandang hapon. Ako po si RP Lazaro at dito kayo sa Politikanto. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na naman ang Paligayong Tapat, Babayerong Banal, Kristanong Manyaris, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. At kasama namin, nakikita nyo naman, may kasama kaming guest, no? Si Miss Ellen Tordesillas, isang sikat na mamamahayag. Ellen, magandang araw sa iyo. Hi, magandang hapon sa lahat. Thank you naman for inviting me dito sa inyong ito? Yung podcast of sorts. Yung inyong audience kasi nag-grow pa, di ba? Still growing, di ba? Yung lumalakas na podcast. So, yes, and ayun, maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami. I mean, nakakataba naman ng puso. Ellen Tordesillas na, di ba? Tayo, mga mutual admiration fans tayo. Okay dahil nga kasi mutual hatred. New Year sa'yo. So, Ellen, yung natin, naalala mo yung usapan natin kahapon na baka pwede nating, I know it's a little technical, pero pwede nating labdawan ng konti, no? Kasi we used to call ourselves chismis lang, walang personalan. But we are still delving into political chismis. Para yung pinag-usapan natin kahapon kasi, di ba, you're with Vera Files until now, di ba? Oo, pwede ko introduce yung Vera Files. Yes, please. Ako ngayon, ako kasi reporter ako ever, since time immemorial. Wala man ako ibang alam na kasi na trabaho, kundi reporter. Lahat ng trabaho ko, puro magsusulat sa pag-reporter. Sabi ko nga kasi wala akong ibang marketable skill. Pagkakatalin kung di pagiging journalist kasi hindi naman ako marunong kwanta, hindi naman ako marunong bayaw, di ba gano'n? Ako pwedeng family driver. Kaya pagiging So anyway, dati kasi, ako naman reporter ako dati sa Malaya. So, reporter ka kasi sa, iniikot kayo, marami kami, na-assign ka sa justice, ako kasi na-assign ako sa education. Kaya nung panahon ni yung Marcos Senior. Jaime Laya, education yung beat ko. Kaya yung mga rallies, yung kinukubera namin, yung mga rally, yung mga tapos yung pag tinitirgas yung mga tinitirgas, kasama rin kami. Yung veterano rin ako sa pag-tinitirgas, gano'n. Tapos yung... Si Ka Dennis, veterano yan ng pag-organisa ng rally. Veterano yan pag-organisa ng rally. Later on na lang nangyari. So, sabi namin, tayo sa lead nating grupo. Buti lang, by the time, meron ng internet, meron ng Facebook, kaya kasi kung saan ka naman po-publish, di ba? Kaya alam mo yung Facebook, may rin yan social media, may advantage din. Di ba marami, tulad dito, di ba, social media. Kung wala to, di ba? We wouldn't be here. Podcast, it allows mga entrepreneurs, di ba, yung gano'n. Basta gamitin mo lang. Ito ko sa akin kasi ang tingin ko sa social media, it's a tool, di ba? It's a platform. Gamitin, depende yan sa'yo kung paano mo gamitin, di ba? Gamitin mo sa masa. Ngayon, yun nga, sabi namin, so may Facebook, nag-set up kami ng Vera Files. Ang Vera, ibig sabihin nun, truth. Sabi namin kasi, as journalist, ang pinaka basic commodity, ba? For a lack of a better word, sabihin ko na lang commodity, no? Na you deal with is truth, di ba? Kasi binibigay ang trabaho ng journalist ay mag-inform, magbigay sa tao ng information. Ano ba yung information sa Tagalog? Information. Kaalaman. Facts, di ba? Facts. Na magagamit niya sa mga desisyon niya sa buhay. Di ba? Ganun. Kasi lahat-lahat sa buhay natin, lahat-lahat gumagawa tayo ng desisyon araw-araw, kahit na mga maliliit lang, like, saan ako pupunta? Anong sasakyan ko? Di ba? Mamalengke ba ako ngayon? Anong bibiling ko? Di ba? Ganon. So may mga desisyon na nagagawin. Di ba? Na kapag pupunta ba ako sa ganyan? Wala bang traffic ngayon? Di ba yung informasyon na ganyan, kailangan mo yun sa bawat kilos mo, kailangan mo yung
like pag bubili ka ng sabon o shampoo, anong klaseng sabon ang bibilhin mo, di ba? Bibili ka ng kung pupunta ka sa isang lugar, anong ruta ang dadaanan ko, di ba? Kasi lahat sa impormasyon, di ba, na gagamitin. Kaya dapat tama yung impormasyon mo, di ba? Kahit anong bagay. Tama, totoo. Oo, so totoo. Oo, hindi pala tama. Totoo. Dapat totoo yung impormasyon kasi nakabase doon yung decision mo. Diba? So yung mga decision mo na yan, pwedeng mga maliliit na bagay, di ba? Like, kung saan ka po, anong bibilin mong pagkain? Kasi yung pagkain mo na bibilin mo, kakain ba ako ng ano ba yun? Yung mga matamis, bibili ba ako ng mangga na kung ako ay may diabetes, ano ba yun? May diabetes, di ba? So di ba yung impormasyon na ang alam mo yung mangga, mataas ang sugar content, di ba yung mga ganong hanggang sa malaki na like malapit ng election. Yan. Sinong bubutuhin ko? Di ba? Sinong bubutuhin ko? Ito bang mga tao na to? So yan, ganyan yung magbibigay ng impormasyon. Sabi namin sa Verapals, maliit lang kami, hindi kami mag-compete sa malalaking dyaryo breaking news. Ang gagawin namin, yung magbibigay kami ng in-depth report, yung in-depth, no? Tsaka yung perspective, yung mga i-interpret namin, mga analysis ng mga nangyayari na pang araw-araw, di ba, may breaking news. I-tulungan namin yung publiko na maintindihin yung pang araw-araw, yung mga lumalabas na mga story. Yun ang namin, yun ang aming so yan, papalabas kami ng mga tsaka yung pinipili namin yung mga stories na yung mga topic na hindi underreported, no, katulad nung diba yung road safety as a public health issue. Nakasama ka ba doon? Yes, so kasama ko doon. Oo. Hindi yun tinitingnan ng tao as something important. Akala lang nila, ano yan, traffic reports yan usually. Pero as a public health issue, nga naman, hindi ganun ang perspektibo kasi ng tao. Kasi kung lahat marunong mag-drive ng maayos, diba? Yung ating kalsada maayos, yung ating, kukunti ang hindi man aksidente, kukunti ang magiging mga banggaan at saka car crash, di ba? Alam mo di ba, yung mga ganun, tapos yung environment, di ba? Yung environment, hindi tayo masyadong maalaga kasi sa environment, yung basura lang natin, di ba? Limit, konektado yan sa environment, the way kalusugan ng tao. Hindi tayo yung tapon lang tayo ng tapon, di ba? Yung ganun, anyway, mga ganung tapos di ba? Marami kaming stories tungkol sa mga persons with disabilities, di ba? Yun ang mga ganung So, Noong 2015, 2008 namin pinatayo yung Verapals. Ano na kami ngayon, ang mga 16 years old na. Binata na. Oo. So nung marami kaming stories yung bahay ni Mikey noon sa, di ba yung si Mikey may bahay sa, expose namin yung bahay niya sa San Francisco. Mikey Arroyo? Mikey Arroyo, time ni Mikey. Hindi niya nasama sa kanyang salin. Nako, yan. Diba noon? Ganon yun eh. Yung mga ganun, may mga stories kami na ganyan. Tapos yung remember yung ang paborito ko kasi na story, yung pinalitan yung mga balota, yung di ba nagdaya na Gloria Arroyo nung 2004 yung I'm sorry Garci, di ba yun? Hello Garci. Hello Garci. Tapos di ba, so pinalitan nila yung para di ba so, kasi noon hindi pa tayo computerized. Hindi pa tayo. Sorry, maisingit ko lang. So ibig sabihin pala nung panahon na yun, may legitimacy issues pala talaga si Gloria? Ay, yes. Laki talaga. Yes. Alam mo, hindi confirm kung nanalo siya, hindi. O parang gano'n na lumalabas eh. Gano'n. Yes. Ako, kasi kahit kami noon,
the election was very tight. Hindi alam si Fernando po ang kalaban, di FPJ ba? O si GMA. Sobrang galing lang ng political operations ni GMA kasi supposedly talaga runaway winner yan si FPJ. Supposedly. I never voted for him. Best friend ka ni Erap. Tapos, may legitimate issues si Gloria. Tapos si Gloria. Actually, hindi dapat si FPJ. Sino? Ang dapat nag-presidente natin noon, si Ping. Sino? Si Ping. Lacson? Remember, before FPJ, si Ping was the runaway leader sa presidential election. Ay, yung paok TF niya. Kasi lahat ng Arab forces noon nag-gravitate towards Ping, and Ping was a real fighter. Kagilid sila GMA. Then, sino ang nagpatakbo kay FPJ? Di si Erap. Hindi. Sino ang vice president? Ano ko? Sino vice president? Si Si Edo. Sino? Si Edong Angara, di ba? Okay. Sino ba si Edong Angara sa atin? Hindi naman nanalo si Angara, di ba, as vice president? Yes, pero sino si Edong sa Senate? Senate President? No, more than that. Okay? Si Edong ang mentor ni GMA. Okay? There is a tradition in the Senate that if you're a neophyte senator, you are taken under a wing by a seasoned senator and you are treated as his mentee. Yun ang mentor mo. And then usually that's very, very close relationship. Kasi remember, the Senate is one of the most exclusive fraternities in the Philippines. Kasi 24 tao lang yan at any given time. So yung mga senador, lalo na before, okay? Mm-hmm. What we suspected was Edong was one of those na talagang, remember, isa pinakamagaling na political operator si Edong. At syempre, meron siyang linya kay Erap, meron siyang linya kay GMA. Sure, winner si Ping. Pero pinatakbo si FPJ para bumasag ang boto. So, at the end, kulang pareho ang boto ni FPJ at ni GMA. So, dikitan. Pwedeng habulin. Ganito, perfect example niya na. Yung Kamarin, Bagong Silang, in Caloocan. When Erap ran for president, ang boto ni Erap dyan was about 700,000 votes. Isang barangay, Okay? All other presidential candidates, 7 yan, pag pinagsama-sama mo, nasa 100 lang sila. Because 800,000 na voters ng Kamarin. Dami. Diyos ko, parang isang probinsya. 2004. Actually, yan, noon pa gustong basagin yung barangay na yan. Pero walang makapabasag din kasi vote rich yan. When 2004, true, nanalo dyan si FPJ. Number 2 si GMA. Pero ilan lang ang lamang? 40,000. You could see the glaring difference sa ganun. Anyway, ano yun? There really is, tama si Ellen doon. There is sobrang tight ng elections. And because of the Hello Garci scandal, nobody really could, there was no clear winner. But GMA was proclaimed. GMA won. Ang story kasi namin, ang story ninyo is yung, di ba, nandaya na sila. Oo, nag-Hello Garci na. Yung hindi pa kasi computerized nun di ba? Hindi pa computerized, ang dayaan kasi sa bilangan. 2000 was the last manual. The certificate of, COC, certificate of canvassing. Ayan, yung provincial canvas yun. Tapos sa canvassing doon, kaya yung dumadating dito sa Pilipinas, sa Manila na hindi naman baluta ang nangyayari. Canvas yan. Certificate of canvas. Certificate of canvas. Certificate of canvas. Yes, di ba? Kaya di ba yung noted, nung inaano ng Congress na yung mga boto, di ba? Makikita mo na itong municipality na ito,
3,000 lang ang voters, pero ang boto niya is 30,000. Diba? Parang ganon. Pag kini-question niya remember ni na Sir Josmeña, ganon. Tapos sabi ni Kiko Pangilinan, noted. Remember? He will just keep note of the objections. Hindi i-discuss yung objections. So anyway, nung nag-file ng protest si FPJ, kailangan yan buksan yung balota. Diba? So ngayon, diba, so malalaman ngayon na yung sa COC hindi magtatama yung balot. So kailangan sila mag-manufacture ng balota para mapuno yung number. So yan, kasi yung mga balota nandun nakaano sa batasan eh. So yung ginamit nila yung staff yung sa PNP, staff special But anyway, yun isa yan sa soaring ng Veracruz. So anyway, noong 2016, nag-umpisa kami yung sinasabi natin fact-checking. Aha. Diba? Favorite ni Kagenis yan. Kasi yung Facebook, diba? So social media, uso na yung diba? Kasi yung Facebook naman kasi, diba, inimbento ni Zuckerberg sa connectivity doon sa mga doon sa Harvard, diba, nung estudyante siya. Yung wala naman siyang mali siya na para sa gawing tool yan to para panloloko, sabi diba? nila, the original intention daw was para dating app pa nga yata, parang ganun eh. Kaya lang yun na naging successful. Na later on, nagiging yung mga malevolent forces, yung mga taong kasama, naisip nila pwede palang gamitin sa kanilang evil agenda, di ba, panlulo. Marami So talagang sinasabi nga nila, hindi na safe. Parang pag pumunta ka sa Facebook, parang hindi na toxic na, nagiging toxic na yung gano'n sa Facebook. So, Facebook naman, wanted to do something about it. And kami naman kasi, di ba, so, nung 2016, sa isang conference namin sa abroad, isa sa mga topic na pinag-usapan doon, fact-checking. 2016 pa ito, wala pa masyado. Sabi namin, pwede pala yan sa 2015 actually. 2016, di ba yun ang presidential election, presidential election na nalo si Duterte. Pwede pala yan sa Pilipinas ating gawin, yung kasi yung fact-checking, hindi naman yan bago yung, di ba, yung pag-dyan mo fact, i-check mo yung fact kung totoo. At sa pag-journalist ka kasi, ang mo talaga doon, ang pinaka-basic na is verify. Bago mo ilabas yung storya, dapat i-verify mo muna. Kaya lang pag sa traditional media kasi, maraming dinadaanan yung storya mo. Like kami, kami sa print, maaga pa, naghahanap na kami ng storya, di ba? I-report namin sa desk namin na ito yung storya ko, ganon. So, maraming dinadaanan yan. City editor, desk editor, hinihimay yung storya mo, pati yung bini-verify kung tama yung mga data mo, ganun, balik-balikan. Kailangan pag sa print sa amin, by mga 5 o'clock, dapat malinis na yung storya mo. Sa TV, dapat kasi 6 o'clock yung, news, yung news. Dapat maaga sila by pagdating, pero sabihin, yung mga lumalabas na story, dumaan yan sa editorial board. Editorial board, may gatekeeping mga editor. Kaya more or less mong tama, di ba? Pagdating nitong saka yung verification mo, ginagawa mo bago ilalabas. Bago ilalabas, gano'n. Ito pagdating ng social media, nagkaiba na yung mundo kasi, anybody can be a publisher. Yes. Everybody can be a publisher. Mayroong mag-open ka lang na account, publish ka na. Ano pa yung attribute ng social media? Real time, di ba? Ipopost mo ngayon? Seconds, nandiyan na. No geographical barriers, di ba? Kahit nasa abroad. Sa Pilipinas, hanggang sa Africa, sa ganun. Basta may internet at saka may social media. Doon? Kalat yung mo. Number 2, ang pinaka is
it allows you anonymity. That's the problem. Kasi hindi naman kailangan pangalan mo ilagay mo eh. Mag-open ka na account. Hindi rin kailangan picture mo yun nandyan. Ganun. So pag may anonymity ka, wala kang accountability. Yun ang mahirap. Ganun. So yun ang mahirap kasi marami ngayong problema. Di ba nagkaroon ng bill sila na paano kami mag-sue? Sino isuso namin? Di ba, hindi naman po yung mga ganun. So, mahirap. So, it allows maraming nanduloko na, sabi ng Facebook. And so, kami naman, di ba, nag-ano kami, nung sabi na, pwede pala kami mag-papatsek. So, yun, umpisahan namin nung 2016 na elections, ay kami, self-finance, wala pa kami. Kasi ang Vera Pals na kasi is non-profit organization. Hindi kami, wala kami investors na saka para ang namin, kumukuha kami may mga grants kami na kukuha from mga rin mostly sa abroad eh. Nahirapan kami dito makakuha ng funder sa Pilipinas kasi wala naman masyadong malaki. Yung mga taong dito na malaking pera, gusto naman nila yung nakita. Hindi kami for profit eh. Dito, wala. Anyway, nung kailan mo na ito. Kasi, di ba sabi ko sa iyo, doon sa dati kasi yung verification bago ilabas. Dito sa Facebook dahil di ba yung nature ng kanila na anybody instant, ang gagawin ang i-check mo ngayon nakalabas na. Di ba? Yan ang difference ng fact checking at saka yung verification. Kasi yan sa fact checking nakalabas na. Dahil yun na kaya yun ang gagawin namin ngayon kasi dadalawa lang kami dito sa Pilipinas ang fact checkers. Ang kasama ang Vera Pals, as fact checker kasi meron kayong organisasyon ng International Fact Checking Network. Anybody can fact check, di ba? Kaya lang meron kasi parang good housekeeping seal na binibigay yan ng International Fact Checking Network. Mahirap pagkaroon ng seal na yan ng IFCN. So yung Facebook, kumuha ng partner sa Pilipinas para tumulong sa kanila lilinisin nga daw. Babawasan yung wrong, maling balita. Mga fake news. Mga falsehood. Saka mga lies na kumakalat sa Facebook. Yun ang nila kasi nakakasama di ba? Ganon. So, kumuha sila ng partner. Ang dalawa nilang partner kinuha kung sino lang ang IFCN signatory. So kami ng Rappler. Kami ng Rappler lang ang dito ang Facebook as Facebook partner anong ginagawa namin, di ba? Araw-araw yan, gano'n. May access kami sa of course, pwede ka magpadala sa amin. May access kami sa ng Facebook na nandun yung lahat na kung sabi mong viral, yung marami kasing post naman na hindi, wala namang walang traction. Babasa, walang ganun, di ba? Kung yung nagba-viral, yung talagang 1 minute lang, thousands na ganun, di ba? Yung kumakalat ganun. So, tinitingnan namin yan, kung ano yung relevant sa Pilipinas, kailangan namin i-check. Ang number 1 kasi, stop. Pag makita mo yung viral, pero mali pala, false, kailangan i-stop. Ang number one objective is to stop the spread of falsehood. Kailangan magawa mo as fast as possible. What is the worst that you encountered? You have to stop it with verified facts. Yan ang problema namin. Kasi hindi ka naman pwede mag-stop. Sabi mo lang na, mali ito, hindi. Kailangan i-debunk mo with verified facts. Hindi kami, as fact checker ng Facebook, hindi kami nag-delete, hindi kami nag-block. So, ginagawa namin yan, ina-classify namin yan na ito false, di ba? Kaya meron ding misleading. Meron misleading kasi, tama naman yung data, pero naangguluhan nila di ba? Ganun. So, pag i-report namin yan, i-submit namin sa Facebook yung aming
classification. Facebook ngayon ang magde-decide. Ang ginagawa ng Facebook, kasi yun nga yung freedom of expression yung sinasabi mo. Oo. Maano ang ano dyan, ang mga Amerikano, very, sila dyan yung ayaw nila ng censorship. Hindi nila natanggal, binababa lang sa feed. Oo, nandyan pa rin, pero binababa sa feed. Kaya yung mga iba kasi, like, alam mo, marami kasing mga scam yung, ang maraming talaga yung box, namatay si Jackie Chan. Namatay si Jackie Chan. Kasi, ang ano kasi is, they earn by the number of clicks. Yes. Di ba? Siyempre, pag nakita mo, ay, namatay si Share ka naman. So, whether hindi ka pa maniwala, i-click mo. Di ba? Kasi gusto mo lang malaman. So, ang dami-dami niyan. Yan ang tapos, health scam, di ba? Gamot sa cancer, gumagaling. Ganun, hindi ka kailangan snake oil. Papayag ka in 1 week, di ba yung ganun, makikita mo yan marami yan, marami yan viral. Yung sa Facebook, yung mga product alike, kunwari may lalabas na isang medicine na sikat na sikat, like for instance, ako, I'm a taker of Ozempic, maglalabas sila ng, merong ganitong generic na nariringgilyahan mo lang, tapos it's less than half the price, which turns out to be false, hindi pala totoo yun. There is no such thing. Namin yan, di ba, nilebe namin na full. Kailangan pag sinabit namin sa Facebook yan, may pang proof kami, verified facts. Punta kami sa doktor. Di ba yung mga gano'n na hindi pwede yung kamote, hindi pwedeng kamote gamot sa cancer, sa cancer, di ba yung gano'n. Tapos siyempre, mahirap namin habulin dahil kumakalat ka agad. Magkukontak ka lang ng doktor, magkukontak ka lang DOH, lalo pa nung time ng COVID, di ba? So, inahabol namin yung ganun. Tapos yung political chismis. Yung mga political what you call this? Mga political falsehood. Yung time ni Duterte talagang Diyos ko, sa isang speech ng Duterte, busy kayo. 8-10 talaga. Ay, ito nga, question nga, ano yung pinakamalala na na-encounter ninyo? The worst? Depende kasi. The worst that comes to your mind na hindi mo makakalimutan, na talagang falsehood, na pinagkalat talaga ng ng administration. Yung kasi yung sa drug war, yung delikado ko yung sa drug war, yung listahan niya. Yung matrix niya. Nakalat sa yung listahan niya na narcolist. Yung narcolist, oo. Yung narcolist. Ang number 1 kasi doon yung kay sa Iloilo, yung sa Jet Mabilog. At si Mabilog, di ba? I-identify niya si Mabilog, ganon. Hindi naman. Tapos sinabi niya, yung Iloilo daw ang pinaka drug, yung shabulized. Oo, maraming shabu. She invented the word, yun daw ang pinaka-shabulized na city in the country. Hindi na naman namin sa listahan ng, hindi. Mas mataas pa nga yung Davao. Kaysa Iloilo ganon yung number of doon marami at saka yung red tagging. Red tagging, delikado kasi yan pag inano ka, pag ni-red tag ka, delikado yan kasi pag ni-red tag ka, At tapos, sa akin naman ang personal, yung kay Duterte, yung Matrix, di ba? Yung sa amin, di ba? Yung sa amin niya, sinabi niya na sama kami sa yung House Duterte movement na alam mo, naglabas pa ng diagram. Kasama ka ba doon? Ako nga nasa gitna diba? Ako daw nag-coordinate ng House Duterte movement. Mario Josep. Ba yung parang mga ganun mga nasa gitna. Yung presentation ni Panelo na nasa Manila paper. pinresent ni Manila na galing daw sa Intel ba yun? Ganon. Nika. Tapos galing daw sa Intel ganun. But anyway, tapos yun nga, tapos sinasabi ni, diba, si Duterte, yung in-interview siya na yung totoo raw, tapos sinabi niya na she called me a prostitute. Yes. Diba? Nobody has forgotten that. Hindi ngayon sa amin kasi hindi mo alam kung papatulan ko ba ito o hindi, diba? Parang ganun kasi hindi mo alam kung
Tapos ako nire-remind lang ako ng mga abogado namin pag mag-issue ka ng statement, yung make sure na you will not become, wag ka rin magmura, wag ka magsalita ng masama kasi you will be what they are. Diba? You don't become what they are, diba? Pero anong gagawin mo kung minumura ka mula ulo hanggang pa at hindi naman totoo mga sinasabi sa'yo? Kaya yun nga, yung nasabi ng ano is, mahirap talaga, di ba? Yun nga, kami nagmumura ka ng ganun. Kasi, di ba, you don't be what they are. Ganun, di ba? Parang ganun. But anyway, ano naman kami? Ang problema namin, January 7, if you notice, nag-announce, dahil sa nangyayari sa US. Oo. Nag-announce si Zuckerberg na wala na ang fact-checking. Wala na yung fact-checking. Ina-appease niya lang si Trump ang ayaw ng fact-checking. Oo, kasi ayaw. Di ba kami nung in-announce ng Facebook dito na kami ang fact-checker, nag-oppose sina Duterte, sina Harry Roque, gawin kaya hindi na pinansin ng Facebook. Ngayon, hindi ko alam kung anong pressure ni Trump kay Zuckerberg. Meron yan. Hindi, kasi ano yan eh. Naging sobrang abusado kasi ang Facebook sa US. Instead of just fact-checking, they were censoring. They were That was the whole censor. Nagsisensor na kami. Yan kaya kami, kainis kami kasi yung IFCN kasi dito sabi ko, there are 170 of us all over the world. Kasama kami dyan. Yan ang sinasabi. Kaya we took exception to that. Sabi ni Zuckerberg, naging censor daw at saka naging partisan. Yun ang ano namin. Hindi kasi yun ang ginawa nila. Hindi ba sinasabi ko sa... It was Facebook itself. Hindi ba sinasabi, na-explain ko sa inyo, ang fact-checker, hindi kami nagdi-delete, hindi kami nagbablock. It's the same all over the world. All what we do is submit to Facebook. Ito, false ito. Facebook ngayon ang gagawa ng paraan. Ito ngayon gagawin ng Facebook pag sinabmit namin yung aming findings na ito, mali ito. At saka supported yan by facts yung aming... And especially, ang naging problema ng Facebook, especially, katulad doon, ang pinakamalupit yan, COVID. False. Marami kasi dyan, okay, how do you say na something is false when in fact it is a medical opinion? Ang nangyari sa Facebook kasi was that they took one narrative and stuck with it. Hindi. Sa fact-checking kasi, lahat na yung pag pinafact-check namin na mali ito, verified facts yan. Tsaka, verified facts yan. Ganon. Tsaka, ito may survey. Yung COVID-19, lahat na nakakita ng aming fact check, 90% of them did not click the post na kinlasify namin. Ganon. So, ibig sabihin, hindi sila nagpaloko. Kasi, pag naklasify namin ito, panloloko itong na to. Kaya lang kasi, with the fact na hindi naman na nakakatulong siya, nagbibigay ng kaalaman, ng totoong kaalaman sa tao, ang problema, nung pinutol yung fact-checking, nasabi ni Zuckerberg, wag na daw, at yun daw for whatever reason. Yun nga, yung pagsabi mong hindi nakakatulong, sino nagsabi na hindi nakakatulong? Hindi, I didn't say that. I mean, nakakatulong nga siya, pero si Zuckerberg ang nagsabing hindi na. Ititigil yan ang sabi niya. Nagtataka nga kami. Ba't sinabi mo ngayon samantalang, tingnan mo nga yung study ng sarili mong kumpanya? Wala. Tingnan mo yung study ng sarili mong kumpanya. Yung pinaka-recent na study ng kumpanya, may 74% of those who see our fact-checking ganon, hindi na nag-open ng mga polls. So, ngayon naman is wala kaming magawa. Kasi decision mo yan eh. Diba? So, kami naman sa Pilipinas, sinabi sa amin, yung contract namin, yung remains unchanged. Yung contract namin, yearly kasi yung contract namin remains unchanged. Kami naman, sabi namin, tuloy yung aming, as journalist kasi, alam namin ang trabaho namin, diba? Is to inform the public, inform the people of the truth, empower
empower the public of the truth. Yung sinasabi ko sa inyo kanina ba, di ba? Kasi yung truth na yan, yung information na yun ang gagamitin niya sa kanyang lahat na desisyon na gagawin niya, di ba? Kasi yun ang aming trabaho as journalist. Ay, kailan ba yung Facebook? Sinasabi ko sa inyo, 2016. Ay, yung Vera Paz, 2008 namin ito, inanong eh. Di ba? Yung, bago pa Facebook, meron ng Vera Paz. Kami namin tuloy. Di ba? Medyo mahirapan lang siguro kami dahil yung income namin, kasi di ba, may kami. Pero, sa akin kasi, lang yan eh. We've been through, yung media kasi sa Philippines, we've been through a lot of diversity. No? We were able to overcome. Ako yung journalist ako nung time pa ni Marcos. Diba, ganon. I've seen yung mga adversity, all the hihirap, all the challenges that yung maraming challenges na hinarap ng media. Well, if you don't mind me, ako naman yung question din ako. But moving on, now that we are here, now na ito na yung sitwasyon natin. Elections are coming in May. So, kayo, ano binabantayan nyo ngayon? Yan. What are you looking for? What are you looking at? Para makatulong sa mga tao sa pag decide nila kung sinong bubutuhin, ganon. Journalist. Yeah. Ellen, as Ellen the citizen, ano sa tingin mo, ito naman ay atin na kwento lang. Sinong binabantayan mong senatorial candidate? Binabantayan to win, o sinong binabantayan mo na baka pinakamaraming kalokohan na gagawin na alam mo, tinitingnan ko yung survey, yung top surveys, di ba? Yung mga naniniwala naman ako kasi halos pare-pareho naman sila, yung SWS, Plus Asia, tsaka yung Okta, di ba? Oo. Halos pare-pareho naman yung, saka nakikita ko naman talaga, worried ako talaga ng mga Tulfo. They're on top of the list. Kasi there's something wrong with the values of the people. Hindi ko talaga alam kung paano sila pinalaki ng kanilang magulang. I don't want to cast aspersion on yung pati mga magulang mo. Pero bakit pare-pare yung ugali ng mga ito? Diba? Yung like si Ben Tulfo, number 3 siya ngayon. Diba, yung ginawa niya yung sa DOT. 60 million? 60 million. Ay, pag naputol to, we'll just continue. Wala siyang planong magbayad nun, ha? Wala siyang balak. Wala siyang remorse. Wala siyang remorse. Oo. These people had no remorse. They weren't even sorry. They did not apologize. Sila pa galit. Alala ko yun. Oo. Tapos, like si Erwin, sinasabi, ang lakas ng loob niya, sinabi niya na, wala akong niloko yung sa yung kanyang visa. Nag-ano siya. Wala akong nilokong tao, wala akong ganun. Eh di pa sabi ng US Embassy, you used a different name, fake yung mo. Fraud. Paano mo masabi na hindi ka wala kang nanloko? Tapos yung argument niya na kasi kailangan ko kailangan ko babuhay yung pamilya ko. Kaya ako nagtitindi. Rason ba yan? Lawmaker ka? Diba? Madi-DQ yan. Tingin mo? Madi-DQ. Madi-disqualify daw. Oo. Kaya hindi ko inaalam. Hindi iniintindi. Paano yan? Ay, di ba? Hindi, kasi remember, to be a senator, kailangan natural born Filipino. When he became an American citizen, inamin niya na naging US citizen siya, and then he renounced it to become Filipino again. Then hindi na siya natural born. Naturalized Filipino na siya. Wala pang nagkakaso sa kanya. Kasi hindi pa sila nanalo. Hindi, antayin mo lang. Mayroon yan. Hindi ba yan? Ang sobrang tahimik lang ngayon, which is nakakagulat. Parang inaantay nila na mag-start ang election campaign bago may magpuputukan. Pero may mag-ano yan. May mag-file ng dyan. Para ang laban dyan kay Erwin, ang desisyon ng COMELEC, ang desisyon ng Supreme Court will be too late para habulin. Yung leading sa senatorial balls,
nakakaiyak ka, pero it speaks yung frustration ng tao, no? Oo. Ng Pilipino. Bakit kasi sila nag-click? Diba? I was saying a while ago, alam mo nung nasa Radyo Pilipinas ako, si Erwin Tulfo lang ang may programa na pinupuntahan ni Bongbong. Talagang close sila nun eh. Barkada talaga sila. And then, in-appoint niyang DSWD. Sabi ko, I wasn't surprised because I know the guys are friends. Tapos out of the blue, nagkaroon siya ng mga disqualification. Tapos hindi na siya naging DSWD. Ano siya ngayon, di ba? Party list siya. Ano ba yung party list? CIS, sa kapatid niya. Tama ba? Tama ba ka, Dennis? CIS siya, di ba? Siya yung CIS. Oo, yun. Oo. Tatlong sila yan eh. Ang problema naman niya hindi si BBM eh. Sino? Mga puti. Ayaw sa kanya. Yes. Kaya tamo, naglabas ng issue niya, US Embassy. Kasi remember, ang mga Tulfos, sobrang close to China. China boys yan. Kapatid niya nila, naging ambassador to China. Special What you're forgetting is merong proxy war. Kaya hindi mananalo yun. Kaya hindi ako nag-ano. Hindi mananalo yun. Pero Dennis, hindi magpaproklama yan mga. Kahit na hindi mananalo, but I'm worried about yung state ng yung publiko. Bakit gusto nila yung mga ganitong tao? Because remember, it's not about frustration. Okay. Yes, partly. Pero kasi remember, gano'n kasama ang sitwasyon, ang hustisya sa bansa. Si people are desperate. Diba? Tipong palagi may agrabyado maliliit. Wala kang mapuntahan, wala kang mapagsumbungan. Magsusumbong ka sa pulis. Magsusumbong ka sa pulis, pati pulis. Diba? Hindi mo kalaban. Puta, kalabit penge. Diba? Tapos lalo na ng panahon ni Duterte, mga pulis, mamamatay ng tao. There is no trust na in the structures o yung societal structures. We do not believe in the system anymore. Look, it is not just about system of justice. Kahit naman sa pamamahayag. Iba ang pamamahayag noon nung panahon, let's say nila Marcos, nila Cory. Iba ang Malaya noon sa Malaya ngayon. Ngayon may business interest na. In fact, Tandy Prieto. Iba ang Philippine Star noong panahon ni Betty Go sa panahon ni Sunny Belmonte. 'Di ba? Iba ang Manila Times noon sa Manila Times niya na may hawak na si Dante. Di ba may-ari nun si Speaker? ABS-CBN. Iba yung ABS-CBN. Di ba? Iba yung ABS-CBN, mayroong World Tonight. Di ba? Then suddenly, putang ina, lahat na host nila sa World Tonight, nagtakbuhan, naging politiko. Sira ABS-CBN. See, there is no trust even in the other institutions of... yung trust sa media. The media itself, is supposed to be the fourth estate, has betrayed its true function, its true goals. Di ba, kaya nga maganda yung may verified thing. Because whether it is small or whatever, lumalabas yung katotohanan. But the mainstream media is not about namin kasi worried kami na sa mga survey, yung trust sa media is mababa. Very low. And then yung fault is it. Duterte. It is the fault of the media, even before Duterte came. Oo. Bumabagsak ng trust sa media. Pero ang ko naman yung mga senatorial ba, aside from si Bongo, si Willie Revillamin, nasa top 10. Diyos ko, paano nangyari yun? Wait, okay. Yan naman, yung choices ng madla sa senatorial votes shows the immaturity ng voting public. So bakit diba? Hindi nag-iisip. Diba, ang hinahabol lang, ito, bibigyan ako, may ayuda to. Pag nakatanggap ito, buboto ko. So, nabibili election. Kailangan marami magbago yan. Like, ang suffrage should not be a right. Kasi tandaan mo, suffrage is not a right. Miriam Defensor said the same thing. I remember. Yeah. It is a privilege. It's a privilege. Oh. So, if it is a privilege, then we can control who gets that privilege. Ako puta, gusto ko talagang inaano ko.
income tax requirement. Sinabi ni Miriam Defensor Santiago yan. Pag hindi ka nagbayad ng income tax for the past 2 years, wala kang karapatang pwede bumoto. I Wala agree. kang karapatang bumoto. I agree. Magbabayad ng buwis. Ako kasi yung, diba? ako kasi yung democracy, di ba yung demokrasya? Yung demokrasya kasi di ba yung government of the people, by the people, and for the people, parang ganun para. Kaya ngayon, ang election, isa sa paraan, di ba yung sa demokrasya na makaparticipate yung mga tao. Pero tingnan mo naman. Okay, ito rin, tanda mo, hindi tayo demokrasya. That is a mistake. No, really. We are not a democratic government. We are a republican government. There's a difference. A democratic government is yung parang sa Greece nung araw, sa Athens. It is ruled by mob. Bagay. Pero representative tayo. Ibig sabihin, bumoboto tayo ng congressman, senator. Sila gagawa para sa atin. We vote for people to represent us. And by voting them, we are empowering them to decide of our interest, to decide for us. That's why we are a republican, a representative government. Now, kung ganon, why don't we push it further? Why don't we make sure that only the thinking people, those who actually participate in maintaining the government should be able to have a say on who represents them in government. That sounds like China to me. No. Ito simple. Kung hindi ka magbabayad ng buwis, ibig sabihin, pabigat ka sa lipunan. Kung pabigat ka sa lipunan, tutangin mo, anong alam mo para tumulong sa amin kung sino magpapatakbo ng bayan? You have to be responsible enough about your family first before we let you become responsible for the country. Matuto kang magtrabaho, matuto kang magbayad ng buwis. Gawin mo muna ang mga alituntunin mo bilang isang mamamayan. Miyembro ng isang mamamayan, isang miyembro ng lipunan na ito, responsableng miyembro ng lipunan, bago ka bigyan ng responsibilidad. Di ba? Mukha siyang mas malapit. That's your opinion. Yung iba nga property requirement sila yung nagbumoboto ng mga ganyan ng mga bongo, ng mga I don't fully agree with that. Yeah, well, we can always agree to disagree. I mean, that's your view, no? Your Actually, kahit yung sa Facebook, ang for me, the root cause of the problem with Facebook is not as much as the spreading of lies, pero anonymity. Lies are spread faster if people know that they are anonymous. Nakapagtago sila Pagka tinanggal ang anonymity, then they become responsible for whatever they publish. Nahihiya na. Napahiya May criminal liability na kung ano sabihin nila. Diba? So yan, kaya lang yung problema ka, di ba, yung last Congress, sinabi kasi ayaw nila Zuckerberg, then doon sila kumikita. The proliferation of anonymity makes sure that Facebook remains one of the biggest social media platforms. Diba? Kaya yung rational na yun ang ginaya ng TikTok Kaya ang TikTok puta-puta anonymous din Anonymous ba yung pinapakita mo yung sarili mo sa masayaw? Yeah, pero hindi mo alam kung sino. Yung ba talaga yun? Hindi naman ikaw yung creator nun. Yung creator nun, hindi naman necessarily yung bagay sa masayaw. Yung naglabas Pwede, tsaka yun, like ngayon with animation, you can do animation. And that is the true curse of social media. The proliferation of anonymity. It empowers people. It empowers people to lie. It emboldens people to lie. It emboldens them. See, ang tao para sa akin, by nature, masama. Diba? Yung related din siguro doon, yung sa media kasi, nandun yung accountability. Diba? Yeah. Accountability. You have to be accountable. Yung fact-checking, yes. yung fact-checking is making
the poster, yung nagpo-post, accountable for what they are posting. Yun ang isang purpose ng Kaya ako galit na galit, kahit nagpa-podcast ako, galit na galit ako sa podcast sa mga vlogs. Bakit? Putang ina ngayon, walang karapatan yan. Walang editorial policy. Sakit sa tenga yung ano ha? Sakit sa tenga yung... Walang editorial policy. Diba? Unlike Vera Files. Vera Files kasi, alam mo lahat journalist. Yeah. Diba? Bago sila mag-release, may editorial policy. Diba? Diba? May yung alam mo na from the start, from the choice of the topics to the words that they use, to making sure that they are only putting up true and something na kung may makalusot man, it is not because of lack of effort, pero talagang kumbaga aksidente, pero talagang pinagtrabahuhan. And that is what journalism really is about. Yeah. May diba? training about kasi. Accountability, about being responsible for what you say. May training It's the training that people get. Yes, kasi remember, katulad palagi mo sinasabi, we are all responsible for our words. Kasi kung tatanga-tanga tayo, may makarinig sa atin ng tatanga-tanga rin. Naniwala, puta, dalawa na tayong tanga. That is why people have to be responsible for the word, for the written word. And that written word is very, very sacred because it is very, very powerful. Because it stands to be the truth. And the truth is a sacred, it is such a sacred, puta, I lost my thought. Pero napakasagradong, napakasagradong tool. Panimulain na ito ang agmas talaga para mamulat ang tao. Pero because the truth is always the light. And that being said, and it's I actually agree with that as well, no. Pero Ellen, sa inyo kasi I see na dami pa rin despite the fact that the 90% of the people yung mga nababasa ng posts nyo and they say, oh, this is false, marami naniniwala, walang problema. Pero how do you fight these people in power who actually say out loud na hindi yan totoo? I mean, paano nyo lalabanan yun? Ako naman, wala ka namang, di ba, ang amo ko is, nasabi sinasabi namin may truth yung tao na ito, hindi ito totoo. At least, di ba, kasi kung wala kami, at saka hindi namin sabi, paano malaman ng tao na hindi yung totoo, di ba? So, yun nga, ako kasi, madipuklas, may choice yung tao kung maniniwala o hindi. Yun ang inaano ko, yun ang malungkot kami. Malungkot ako kasi mas naniniwala yung mga tao sa kasi yung ang galing kasi itong mga nag-spread ng ang galing nila di ba? Yung may so mas ngayon alam namin na the fight is uphill. Yes, it diba? is. It's always the fight is uphill. Alam namin yung gaano kahirap, and minsan kami na mas naniniwala yung mga tao sa hindi sa kasinungalingan hindi kasi yung sinasabi mong totoo. Hindi kasi mahirap tanggapin na mali ka. Kaya po mas gugustuhin na lang nilang paniwalaan yung kasinungalingan. Totoo yan. Masakit aminin ay nagkamali ako. Kasi inconvenient yung truth, di ba? You believe what you want to believe. So, yun nga. So, paano natin gagawin yan? I do not know. Ako kasi, mahirap lang kami, pero pinalaki kami sa atmosphere na huwag ka magsinungaling. Diba? Yung nakatuwa alam ko talaga yung nanay ko pagka malaman niya sinungaling ko talagang yung malaking kasalanan yun, ganun. So I don't know, siguro yung value, ako gusto ko kasi yung mabalik sa bawat sa atin yung value of truthfulness, ganun. So paano natin gagawin yan, di ba? Kasi di ba nga, ang sinungaling kapatid na magnanakaw. Lumaki tayo na sinasabi. Totoo yun. Totoo yun. Sa ba nag-uumpisa doon? Saka mahirap kasi yung makikipag-deal ka sa tao
na hindi siya nag-value ng katotohanan. Yung sasabihin mo sa publiko na hindi ka nanloko pero nag-fraud ka pala ng papeles mo, I mean, that takes a certain, Panluloko yun eh. Pero alam mo, that takes... Hindi niya pwedeng sabi niya, wala akong niloko. Ay, ano tawag mo doon? Ulol. Tangina mo, isang buong gobyerno nga niloko. Allergic sa huling administrasyon. Diba? Hindi, pero... Wala akong niloko tao, ulol. Buong gobyerno nga ng Amerika niloko mo. Oo, Amerika, meron papeles ka pa. Ano mo lang is, Diyos ko, ang dami naniniwala sa kanila. Dami naniniwala. Hindi, alam mo yun na nakakatakot doon eh. Paniwalang piniwala. Kasi ang tingin ng tao, and I'm sorry to mention this one, ang tingin ng tao kasi, Erwin is Rafi, Ben is Rafi. Parang ganun ang tingin kasi nila. And hindi mo siya ma-shake yung ganung ano. Si Bongo. Sa payan. Yung, di ba ang taas niya sa ano? Number 4. Yung kanyang Number 4, ayuda, social diba, media yung station. Kanyang, Diyos ko, ang dami yung kanyang, yung pera niya, di ba? Ang dami siyang pera, ganun. Ang role niya sa AJK, ang laki talaga ng ano. Role? Ay, oo. Teka. Ano yan? Ano ADB? Kaya nga kasama siya sa Megas IDC. Nagkwento sila sa kanya sa Bato-Bato. Kalahati ng inutos ng patayan ang nag-uutos si Bongo. Lahat dumadaan kay Bongo. Lahat dumadaan kay Bongo. Teka muna, sandali lang. Sabi nila si Bongo daw, ano lang, executive assistant, punas lang doon ng puwet, sabi nila. Si Bongo. Pero siya may hawak ng cellphone. Kung sino yung gusto niyang makausap ni Duterte, siya ang yung gatekeeper. Di naman marunong magkano ng cellphone si Duterte eh. Kung ayaw ka niya ipakausap kay Duterte, kaya niya pwede ka niya. Ganun siya kapangyarihan pala, no? Kaya nga galit yung mga anak sa kanya, di ba? Oo nga, galit yung mga anak. Hindi nila makausap yung tatay nila. Oo. Ha? Ba si Sarah at saka si Bongo, hindi naman yan sila. Hindi naman kasundo, oo. Pero bakit ngayon nagkakampihan sila? Ay, sino nga? Di ba the enemy of your enemy is my friend? Diba parang gano'n? Kasi pareho sila, maghahati sila sa stealth eh. So, ang dami, sino pa ba yung, basta ako tinitingnan ko yung Senator Revilla, si Willie Revilla, ay, ano naman, kasi, Si Willie Revilla, may nakakatakot yan kasi sabi niya, wala, anong plataforma niyo? Sabi niya, isipin ko na lang pag nanalo na ako. Saka yung idea nila ng pagkasenador, iba, no? Oo. Kanila ko para makakuha ng pera para pangmumudbud. Oo. Saka si Bong Revilla. Si Bong Revilla, ang taas-taas niya sa survey, di ba? Ay, di ba? Na ano naman yan, di ba? It was, alam mo, pag binabanggit ko si Bong Revilla, sa totoo lang, to this day, hindi ko makakalimutan. I was going to the usual social media activities kahapon. There was this one guy, and I will not mention his name, he claims to be a lawyer, na sinagot niya yung tanong na sino mas mataas, senador o mayor? Ang ganda ng tanong. Sino ho mas mataas, senador o mayor? Sabi niya, senador, kasi national position yun eh. Versus the mayor, na LGU lang naman. Sa loob-loob ko lang. Teka muna, that sounds like the question fielded by Maceda to Ramon Revilla. Dati naalala niyo yun, tinanong siya, sino ang mas mataas? Governor o congressman? Mayor o congressman? Sabi niya, mayor. Bakit niyo nasabi yun? Kasi ang mayor, nagpapatawag ng congressman sa bahay. Ang congressman, hindi pwede magpatawag ng mayor. Diyos ko dahi, sabi ko, ano ba yan? Saka di ba yung sa ano nga ba yun yung pork barrel, di ba? Oo, wala silang, the guy has no shame. Wala silang kahihiyan. Alam mo yung anak niya na nagpakamatay daw, na mukha namang hindi nagpakamatay. Ano yun? Nahuhuli na ba siya? Hindi natin alam. Anak ni Bong Revilla, naglilinis doon ng baril, tapos na baril ang sarili. Talaga lang Kasi yung sila namang magkapatid pala, no? Yung di ba, may allowance. Marami pala sila siyang kapatid. Marami sila magkapatid. Kasi di ba, ilan ba yung anak ni Ramon Revilla? 86? 90 ata. Parang gano'n. 87, parang gano'n. How can you have children that many? Lahat yun, sinusustento daw niya. Oo daw, oo. Sinusustento daw niya. Utos ni Ramon yun. Nung matanda. Oo, lahat ng presidente. Lahat ng anak, lahat ng kapatid mo, sustento. Oo, sinusustenta niya. Marami pala dyan, walang trabaho, no? Oo, maasa lang sa sustento. Marami sa kanila walang trabaho, yung allowance lang ang hinihintay.
So, Tapos kung iboboto mo si Bong Revilla, ano pa yan, ha? kung iboboto ko pala si Hindi Bong naman siguro Revilla, tricycle na katulad ko, no? ay Ganon. hindi, mga dekotse Diba? yan. Oo. Kung iboboto ko pala si Bong Revilla, yung baka bahagi ng buwis ko na pupunta sa mga kapatid niya sa labas. Sa kapatid ko. Oh. Oh. Yun Kaya lang, wala saan pa yung mga anak Kaya niya. saan sila kukuha? Nung kaya sa pork barrel nilang kinukuha. Malamang. Kaya, di ba? Tapos kasi di ba si Ramon Revilla daw ang kanyang, ang kanyang demand palagi sa ganata pati si Bong is to chair the Committee on Public Works. Yes. Hindi binibitawan ng public works. Oo. Nandun ang pera eh. Siyempre, Obvious ba? Mga contractors, no? Laki ng ano nun. Oo. Ay! Mga anon, mga padulas doon. Talaga naman, in the millions every day. Oo. Sarap buhay, no? Walang hanap buhay. Nandun lang. Parang hari. Aktaw nakakatakot, si Amy bumababa sa survey, ha? Nasa ano siya, dati nasa top 10, ngayon nasa 15, 16 na siya. Wala na siya, sa lower half na siya, eh. Yes, diba? nasa lower half. Hindi. Ano nangyari? Ano yan eh? Kapatid ng Adverse presidente. reaction yan sa kanya eh. Remember, nagsalita si Sarah, nahuhukayin ko tatay oo. niyo, Tapos, ko yung bangkay sa West Philippines. namamangkas Hindi dalawang siya ilog. nag-react. At, Parang kinampihan niya. at pinuntahan niya pa. Doon, Nagpunta pa siya ng Doon veterans. nag-turn up ang tao. So, adverse reaction ng mga Marcos? Oo. ng mga mamamayan. Puto, hindi mo kayang galangin ng tatay mo. Patay na yung tao eh. I don't like Marcos. Patay na naman. Patay na yung tao. At saka, Kung ganyanin. Ang mali yun, kasi akala niya, by ganyan, makukuha niya yung Duterte votes, no? Akala niya. Yes. Hindi. Hindi, no? Hindi. Hindi ka makukuha Hindi. Duterte votes. The Dutertes do not trust her. Oh, the bastos. No, the loyalists don't trust her Oo. too. Ay, So, bumabagsak siya. malaki ang No, kanilang loyalista. Oh, puta, alam nga naman kumuha siya ng boto sa kakamping. O, hindi naman siya. Pero, di kaya sa tutulungan din yung Bongbong talaga? Magkaaway doon yung magkapatid eh. Ha? Magkaaway yung, di ba ang chismis, ang tawag doon ni Amy sa kay First Lady, ang tawag doon yun LPG. Bakit? Eh kasi hugis LPG daw. Siya doon pauso doon eh. Kay Amy galing yun eh. Oo, chismis na naririnig ng maraming tao. Parang chismis na Si hindi. Bato, at least pasok ngayon, di ba? Ganun. Bato, pasok na rin yan sa ICC pagdating ng oras. Pero yung ICC niya yun, ngayon hindi ko na maintindihan itong si JPE. Oo. Buhay pa ba yun? Ngayong araw, iba na naman yung, ano ba yun, okay siya doon yung nung nagsalita sa INC, no? INC, yung statement niya sa INC. Nung nagulat ako, for once, agree ako kay, nasabi niya, hindi naman pwede yung, sabi ng INC na kung ayaw nila i-impeach si Sara, di ba? Yung rally ng INC is yan? Oo. To pressure the government not to impeach Sara, di ba? Yun ba, di ba? Ang sabi ni Enrile, parang, di ba, yung hindi naman yung para tama yung ng INC. Parang gano'n ba, di ba gano'n? Kung ngayon is sabi niya, hindi raw, against the law daw pag pinapasok ang ICC. Ngayong araw, no? Parang, hindi naman ICC ang maaresto sa kanya eh. Sabi mo, di ba, Interpol? Interpol naman. Interpol. Ano yan eh? Parang semantics lang yan. Oo, semantics. Bakit totoo rin yan, no? Semantics lang yan. Naggagaguhan lang yan. Tangin, nagsalita na sila Belsamin. Oo, tutulong nagsalita kami. na si BBM. Na they will cooperate with the ICC. Nag-180 na siya eh. Hindi nila, hindi nila harangin, di ba? Yung sabi Oo, hindi nila harangin. Dati, di ba? Dati, hindi sila tutulong. Oo. Tapos, sumunod, hindi nila haharangin. Oo. Nagmumove. After the INC rally, ang sinabi na, we will act favorably. Oo. On the ICC request. Sinabi niya yun. Act favorably. I remember that. Oo. So, actually, kahit naman noon sinasabi lang, we will not participate. Nung sinasabi lang we will not participate, nandito na yung ICC sa Pilipinas. Nag-iimbestiga na. At nag-coordinate with DOJ. So, in fact, ka-coordinate na sila Guevara, sila Minaldo Guevara.
So, hindi totoong sinasabi nila na we will not cooperate because they were already cooperating. Oo. They were already cooperating, obviously. 2 buwan na Pero, yun nga. nag-investigate dito. Kaya nga Pero yun nga. kaya nga lang nakuha natin, si Bato-Bato eh. Ano naman kaya ang ano ko kasi, inaano nila, anong magiging reaction ng mga, kung kunyari, no? Di ba ang hiniway yata ni na Bongbong is, ang reaction ng papayagan mo. Kunyari papayagan nilang i-arrest si Duterte. Hindi ba aalsa yung ano? Yung Mga Duterte. Anong puwersa nila? Kaya nga 'di ba iniisa-isa na. Ano unang inupakan? KOJC. Oo. KOJC. Ano no? Si Kibuloy. Kibuloy ang unang inupakan. That's more than 1 million people. So. Bakit si Kibuloy ang unang inupakan? Syempre, maraming followers yun eh. Mga blind followers din yun eh. So, that's calling the numbers. Konti lang followers nun. Aren't they in the millions? Followers nun. Aren't they in the millions? No. 7,000 lang ata yun eh. It is because ang pera ng Duterte nakatago kay Kibuloy. Yung pera. So, nung nakakulong si Kibuloy, wala silang access sa pera. Kaya puta, wala silang mailabas ngayon. Kahit yung mga rally nilang nilalangaw, nung nawala yung China money, hindi sila makapagparally. Kaya pala, binubutas nila ngayon yung budget para bumalik sa dating budget. Yun naman ang ginagawa nila. Sinusundot nila yung 2025 budget para magkaroon ng duda siguro para bumalik yung dating budget. Ang unang tinira yung mga source ng yung mga pera. Tapos napansin nyo, nagbago tayo ng pera, ng bills. Diba? Less politicized. Less politicized daw. Yung treasury bills, yung paper bills. Tapos i-demonetize yung luma. Natanggalin nila. Para yung mga nakatagong pera, demonetize. Ay, paano itong INC rally na yung show of power nila, hindi ba yan ang pagka tumanaw na yung ICC? Ako, antayin mo ano mangyayari sa INC. Wala naman nangyayari sa kanila talaga ever since eh. Antayin mo, tignan mo kung sino-sino ang mga bata nila matatanggal sa gobyerno. Tignan mo kung ano mga bibigay sa kanilang tatanggalin sa kanilang concessions. Sino-sino bang magpapalit ang customs. Sino ba iglesia na nasa pwesto ngayon? Customs bata nila customs. Magpapalit. Papalitan si Rubio. Sino? Papalitan yung customs chairman niya, yung chairman commissioner niya. Ano ba iglesia ba yun? Hindi ko na yung pangalan, forgot eh. Pero papalitan niya yung customs. Kasi yun talaga hinihingi ng di ba? Ng INC. Palagi yan. Tsaka NBA din. Ang NBI na director palaging tradition is always an iglesia, no? Si Santiago, hindi INC yan. Hindi siya INC. Kanila yun ngayon. Tapos antayin mo, baka makalabas si Kaangel. Sino? Si Kaangel. Si Kaangel Manalo. Nakakulong yun? Manalo. Sino? Si Angel Manalo, di ba nakakulong? Kapatid, hindi ko alam. Baka panabasin yun. Sino? Si Angel Manalo. Angel Manalo. Sino siya? Yung sa Yung sa kapatid ni Eduardo. Bakit nakakulong siya? Oo. Illegal possession of firearms. Kinasuhan siya ng kapatid niya. Iniipit yun kasi di ba may power struggle sa loob ng... Oo nga. May nakulong pala? Oo. Okay that's... Paano pag pinalabas yan? Oo. Yari. Di po, buhay uli ang power struggle. Mukhang mas gusto ng tao si Angel Manalo eh. Sige, no? Actually, di ba? Marami silang yung ganung mali yung ginawa nila na lumabas. Marami tayong marami tayong aabangan. Oo. Marami. Ito ang kasi noon pa kami nagtataka, bakit napakatahimik eh? Wala ka pang... Yun ang baka, ano ba yun? Calm before the storm. Calm before the storm. Inaantay yung Feb 11. May chismis. Nga, sabi dito, based on the latest info, Camp Bagong Diwa pala si Kaanghel. I didn't know that. Ano? Nasa Camp Bagong Diwa daw. Si Angel Manalo.
Ah! Oh. Okay. O sige, ano na tayo? Okay, sige, mukhang ano. Sobrang vulnerable ng INC. Oo. Dun sa ginawa. Oo, na-expose din Hindi, sila. they are not that, ano ba yun? Yung powerful na. And remember, since automation ng election, nawala na sila ng lakas. Oo, na-expose sila na hindi pala sila ganun kadami. Yes. Na hindi sila ganun kalakas. After the automation. Kaya sabi nila kasi 5 million sila sabi nila 5 million yung, sa SWS, 5 million yung kanilang ma-deliver na vote. 2.8 lang sila. Parang mga 1 lang daw ata. Oo, 2.8 yan. Kalahati lang yan ang boboto. Yung iba, hindi pa. Kaya, Yung iba, nag-iisip. Ito. Since automated ang election, bakit kailangan mo makipangamamuhan sa INC? Oo nga. Bakit? Bakit hindi mo lang i-hack ang election? alam mo yung yung pag ka kasi sabi nila importante kapag si Tolentino. Si Tolentino Si Francis Tolentino. Nasa loob ba siya ng Magic 12 o hindi? Hindi. Wala sa labas. Hindi matatalo yan. Kaya siya nag-ano sa INC, no? Kaya di ba nasa INC rally siya? Kung hindi ba naman gago, nasa admin ticket ka, sumama ka sa INC. No? Kasi yung kasi pag nasa lower, yung a million will spell the difference, parang gano'n. Wala. Ang ina, sobrang layo niya, 1 million won't spell a difference. 5 billion won't spell a difference. Sobrang layo niya, puta. Malayo nga siya. Sayang. Actually, sayang yan. And guys, very intelligent pa naman pala. Tapos ganyan. Oo. Anyways. Pero pero parang may saltik. Siguro is that smart. Masyado matalino. Para may tililin. Masyado matalino. Alam mo po, asal dyan si Drilon. Oo. Kasi si Drilon may bahay sa Tagaytay. Nung mayor yan ng Tagaytay, pinagiba yung padang Drilon, yung boundary, tapos inusyog. You know why? Bakit? Lumagpas ng 3 inches. That doesn't make a difference. 3 inches doesn't make a difference. Tangin na, diba? Kaya ka bullshit dyan si Drilon. Putang ina, 3 inches pinagiba. Teka muna. Medyo mahaba na to. Okay. Salamat ng marami. Hanggang dito na lang yung oras natin. Maraming salamat. Maraming salamat rin. Ellen, sana mo ka magsawa sa amin. Oo. Marami ako natutunan. Sa election ulit, malamang panahon election season, magkwentuhan tayo ulit. Maano talaga pag election. Kami na naman we try to have our ears in the ground, pero talagang maraming issues eh. Marami talaga. Oo. Huwag ka magsawa sa amin. Oo. Tsaka mag-lunch tayo ulit minsan. Lunch tayo minsan. Sige. Oo, papaluto ako. Sa restaurant namin. Ayun, may restaurant pala siya. Siya ang Sino? Dennis? Oo, may restaurant yan. Saan? Sa likod ng SM San Lazaro. Sa Santa Cruz? Apa. Okay. Masabihin ko sa'yo mamaya kung saan. Oo, sige. Okay, oo. Sige. I will stop the medyo. Okay, I will stop the recording here, not so. So maraming salamat to at ako po si RP Lazaro. Ito po si Ka Dennis Reyes, ang komentaristang Kupal. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss Ellen Tordesillas. Salamat, Ellen. Sana nag-enjoy din kayo. Ay, we did. Oo. Immensely, as always. Sige, okay. Sige, kata tayo na ngayon. Sige, bye-bye.